Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa aking mga estudyante sa ikapitong baitang. Ngayon ay sisimulan ulit natin ang panibago nating aralin na kung saan pinamagatan natin itong ang kalinangang Austronesiano. Pero bago tayo tumungo sa ating bagong aralin, ay nais ko muna na magkaroon tayo ng pagbabalik-aral sa ating nakaraang aralin. Sa ating nakaraang aralin, ang ating pinag-aralan ay pinamagatang mga teorya sa pinagmulan ng kalinangan ng Pilipinas at Timog Silangang Asya, na kung saan tinalakay natin ang konsepto o ang kahulugan ng salitang teorya. Kapag sinabi nating teorya, ito ay isang paliwanag na kung saan ang mga teorya ay nakabatay sa pagsusuri o sa masidhing pagsusuri at masidhing pananaliksik, na kung saan para mas maipaliwanag nila ng maayos ang mga pangyayari at ang pinagmulan ng isang bagay, kinakailangan nila ito ng masidhi o malalim na pagsusuri at pananaliksik. Or in short, ang teorya ay hindi lamang simpleng panghuhula o hindi lamang simpleng hinuha, pero ang teorya, ito ay paliwanag na kung saan ito ay bunga ng masusi at masidhi nilang pag-aaral. Na kung saan sa ating nakaraang aralin, tinalakay natin ang mga teorya ng pinagmulan ng tao at kultura sa Timog Silangang Asya, na kung saan natalakay natin ang mga ideya ni na Peter Bellwood at Wilhelm Solheim II hinggil sa paglalakbay at paninirahan ng ating mga ninuno sa ating rehiyon. So unahin natin ang teorya na kung saan tinawag natin itong teoryang out of Taiwan, na kung saan ang pangunahing ideya ng teoryang out of Taiwan, ang mga Austronesiano daw ay nagsimula ang mga Austronesiano sa lugar na tinatawag nating Formosa. Kapag sinabi nating Formosa, Formosa kasi ang tawag sa old name o ito ang lumang katawagan sa bansang Taiwan, na kung saan sinabi ng teoryang out of Taiwan na nagmula daw ang mga Austronesiano sa Formosa o Taiwan at kumalat sa timog o sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. At ayon dito, nagmula daw ang mga Austronesian, sabi ko nga, sa bansang Taiwan. Dahil sa kanilang galing sa paggawa ng bangka ay nakapaglakbay sila at kumalat sa iba't ibang bahagi ng Timog Silangang Asya, kabilang na ang bansang Pilipinas. Since ito ay teorya, of course, merong mga patunay o merong mga ebidensya na ibinigay nang sa ganon ay masuportahan ang kanilang teorya. Unang-una na riyan ay ang pagkakapareho at ang pagkakaugnay ng mga wika sa rehiyon. Ang ikalawa ay ang pagkakapareho ng kultura at teknolohiya. And of course, ang panghuli ay ang mga uri ng halaman at hayop na dinala sa paglalakbay. Sa ganon, ang mga patunay na ito o ang mga ebidensya ito ay sumusuporta sa teoryang out of Taiwan. And of course, aside sa out of Taiwan, tinalakay rin natin ang teorya ng kalakalan at komunikasyon ng mga Nusantaw. Kapag sinabi nating Nusantaw, sila ay mga taong bandaragat, na kung saan ang teoryang ito ay mas nauna pa raw ito kaysa sa teorya ng out of Taiwan, na kung saan bago pa raw nagkaroon ng migrasyon ang mga Austronesiano ay nagkakaroon na o umiiral na ang tinatawag nating maritime trading network, na kung saan nagkakaroon na raw ng kalakalan ang mga iba't ibang mga bansa.
Okay? Sinasabi sa teoryang ito na nagmula daw ang teoryang ito o nagmula daw ang kalakalan or trading network sa bahagi ng dagat Sulu at dagat Celebes. Okay? Again, of course, ito ay teorya, mayroong mga ebidensya o mayroong mga sumusuporta nang sa ganon ay mas maipaliwanag nila ng maayos ang teoryang ito. Unang-una na riyan ay ang maunlad na teknolohiyang maritimo. Okay? Ang pangalawa ay ang pagkakapareho ng kultura at teknolohiya sa lubos na magkakalayong lugar. At ang pangatlo ay ang pagkakahawig ng mga ritual, tradisyon at iba pang kultura iba pang kultura na aspekto. So, iyon ang mga patunay na nagpapaliwanag sa teorya ng kalakalan at komunikasyon ng mga Nusantaw. Okay? Sa ating nakaraang aralin ay tinalakay rin natin ang pagkakaiba ng tinatawag nating single wave migration at ang multiple wave migration. Unahin natin ang single wave migration. Pag sinabing, pero bago tayo magsimula ay ano nga ba ang migration o migrasyon? Pag tinawag natin o sinabi nating migration o migrasyon, ito ay ang paglilipat ng isang tao ng lugar ng kanyang titirhan. Okay? Halimbawa na lamang, ako ay nakatira sa Canada. Then paglipas ng isang taon ay nagkaroon ng migrasyon o naisipan kong migrate o tumira na dito sa Pilipinas. Na kung tatanungin ko kayo, nagkaroon ba ng paglipat ang isang tao ng lugar kung saan siya titira? Yes, yon ay tinatawag natin na migration o migrasyon. Okay? So dumako tayo sa unang-una which is ang single wave migration. Na kung saan ang pangunahing ideya nito ay nagmula sa iisang partikular na lugar ang mga sinaunang tao at nakarating sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng isang malawakang yugto ng migrasyon. Okay? From the word itself, single, iisang partikular na lugar lamang ang pinanggalingan nila at iisang yugto o iisang series lamang ng migration ang nangyari dito. Okay? Yun ay ang single wave migration. Dumako naman tayo sa multiple wave migration. From the word itself, multiple, more than two ang nangyaring migrasyon o nangyaring paglilipat. Na kung saan ang pangunahing ideya ng multiple wave migration ay nangyari raw ang migrasyon sa iba't ibang yugto. Kung sa single wave migration, iisang yugto lamang ang nangyaring migrasyon, eto naman nagkaroon ng iba't ibang yugto o maraming series of migration. Na kung saan ang mga series of migration na ito ay nangyari o nagmula sa iba't ibang lugar. Na kung saan ang halimbawa ng multiple wave migration ay ang tinatawag nating teoryang wave migration ni Henry Otley Beyer. Na kung saan, ayon kay Beyer, ang mga tao raw sa ating bansa o sa Pilipinas ay dumating sa pamamagitan ng sunod-sunod na alon ng migrasyon or tinatawag nating waves of migration. So meaning, hindi iisang yugto ang migrasyon ang nangyari dito. From the word itself, sunod-sunod na alon, series of migration. Na ang ibig sabihin ay hindi sabay-sabay, kundi paunti-unti at sa iba't ibang panahon dumating ang mga sinaunang tao. Na kung saan, sa teoryang wave migration ni Henry Otley Beyer ay tinalakay niya kung sino-sino nga bang mga tao ang nagkaroon o nag-migrate sa ating bansa. Okay? Ang unang tao
o unang pangkat na nag-migrate sa ating bansa ay ang mga Negrito, na kung saan ang mga Negrito raw ay may katangiang pisikal na maliit ang katawan, itim ang balat, at meron daw silang kulot na buhok. Na kung saan sila ang unang dumating sa ating bansa. Sila ay nomadiko. Pag sinabi nating nomadiko, wala silang permanenteng bahay. Okay? Palipat-lipat sila ng bahay. Bakit sila palipat-lipat ng bahay? For example, sa isang lugar ay naubos na nila ang resources o naubos na nila ang kanilang pinagkukunang yaman. That's why lilipat ulit sila sa other place para nang sa ganon ay makakita ulit o makatagpo ulit sila ng kanilang mapagkukunang yaman. Yun ay ang nomadiko. Okay? Ang mga Negrito rin ay nabuhay sa pamamagitan ng pangangaso at pangingisda. Okay? After daw ng mga Negrito, dumating naman ang mga Indones. Ang mga Indones ay sinasabi nila na mas malaki raw ang katawan nila kesa sa mga Negrito at sila ay may kutis na maputi o kayumanggi. And of course, mayroon silang katangian rin na sila ay marunong na sa agrikultura. So meaning, kapag marunong na sila sa agrikultura, hindi na sila palipat-lipat ng tahanan o palipat-lipat ng lugar sa dahilan ng marunong na sila sa agrikultura. Dito nagtatanim na sila. That's why nagkaroon na ng permanenteng settlement ang mga Indones. At ang panghuli naman ay ang mga Malay, na kung saan sila ay ang pinakamaraming kontribusyon, na kung saan sila ay marunong gumawa ng bangka at mayroon na silang sistema ng pamahalaan at sila ang nagtatag ng mga barangay. So iyon ang mga pangkat na kung saan sunod-sunod silang dumating sa ating bansa. Okay? So ayon ang ating huling tinalakay. Okay, now dumako naman tayo sa ating bagong aralin na kung saan alam naman natin na nagkaroon ng pagkakaiba ang mga teorya sa ating huling tinalakay. Okay? Pero merong isang konsepto ang naging tulay sa pagitan ng mga ito. At ito ay ang tinatawag nating kalinangang Austronesiano. Okay? Bakit mahalagang pag-aralan natin ito? Bakit mahalagang pag-aralan natin ang kalinangang Austronesiano? Mahalagang pag-aralan natin ang kalinangang Austronesiano upang lang sa ganun ay lubusan nating maunawaan ang pagsisimula at pag-unlad ng sinaunang pamayanan patungo sa pagkakaroon ng higit na maunlad na lipunan. Sa araling ito, tatalakayin natin ang kahanga-hangang kalinangan ng mga Austronesiano. Susuriin din natin ang naging kontribusyon nito sa pagbuo ng kalinangan ng Pilipinas at mga bansa sa Timog Silangang Asya. Now, ang tanong, alam ba ninyong nagmula ang ating kultura sa isang kahanga-hangang pangkat ng mga taong may angking husay sa paglalayag? Walang katulad at hindi mapapantayan ang kanilang mga nagawa at naabot noong kanilang panahon. Ngayon naman ay sisimulan na natin ang ating talakayan sa araw na ito. Pero bago tayo mag-umpisa, nais ko na tandaan ninyo
ang mga iilang mga salita na ifa-flash ko sa inyong screen. Unang-una na riyan ay ang milenyo. Pag sinabi nating milenyo, ang milenyo ay katumbas ng 1,000 taon. Okay? Next, may tinatawag din tayong petroglyphs. Kung saan pag sinabi nating petroglyphs, ito ay ang mga sinaunang guhit o larawan na inukit sa bato at karaniwang sinasalamin ang mga kultura at paniniwala ng mga sinaunang tao. Just like naka-flash sa inyong right side na photo, that is as an example of petroglyphs na kung saan inuukit nila sa bato ang kanilang pamumuhay noon, umuukit sila ng mga letra, especially sa mga kuweba. That's why isa sa sikat na petroglyphs na nadiskubre sa ating bansa ay ang tinatawag nating Angono petroglyphs. Okay? At ang pangatlo naman ay ang pangkat etniko. Ang pangkat etniko ay tumutukoy sa grupo ng mga taong may magkakatulad na kultura, wika, tradisyon at pinagmulan. At karaniwang nakatira sila sa partikular na lugar. Kahit na sabihin natin na magkakaiba sila ng itsura, basta't may magkakatulad silang kultura, may magkakatulad silang wika at tradisyon, sila ay iisang pangkat etniko. Okay? So, let's review. Pag sinabi nating milenyo, ito ay katumbas ng 1,000 taon. Pag sinabi nating petroglyphs, ito ay ang mga sinaunang ukit sa bato na kung saan inuukit nila ang mga letra o ang kanilang pamumuhay. At ang pangatlo naman ay ang pangkat etniko. Ito ay grupo ng mga taong magkakatulad ang kultura at kanilang pinagmulan. Okay? So dumako na tayo sa ating main focus sa araw na ito, ang tinatawag natin na ang kalinangang Austronesiano. Ano nga ba ang konsepto ng kalinangang Austronesiano? Pag sinabi nating kalinangang Austronesiano, ito ay tumutukoy sa kultura, kaugalian at tradisyon ng mga tao mula sa pamilya ng wikang lumaganap sa pangkapuluang Timog Silangang Asya, Micronesia, Melanesia at Polynesia, na kung saan mayroong mahigit na 1,200 na wika ang nabibilang sa pamilyang ito. Kung kaya, ang mga Austronesiano ay isa sa pinakamalaki at pinakamalawak na pangkat etnolinguistiko sa mundo. Na kung saan sa previous quarter, tinalakay rin natin ang katangian ng mga Austronesiano. Kung saan sila ay magaling sa pangingisda, sila ay magaling sa paggawa ng mga bangka. That's why nagamit nila ang kanilang kagalingan sa paggawa ng bangka sa kanilang paglalakbay sa Timog Silangang Asya. At nakapaglakbay rin sila sa iba't ibang panig ng Asya at Pasipiko. Na kung saan sa ating nakaraang aralin, tinalakay natin kung saan nga ba nanggaling ang mga Austronesiano. Ayon sa teoryang Out of Taiwan, nanggaling ang mga Austronesiano sa tinatawag natin na Formosa or tinatawag natin na Taiwan. At kalaunan ay kumalat sila hanggang sa maging pangunahing kultura sa pangkapuluang Timog Silangang Asya at Pasipiko. Okay. So, ang nakikita ninyo na larawan, iyan ang mga paglalakbay o pinapakita riyan ang paglalakbay ng mga Austronesiano, na kung saan tinawid ng mga Austronesiano
ang mga malalawak na dagat at karagatan. At nakita naman natin na kahanga-hanga talaga ang mga Austronasyano sapagkat nagawa nilang tawirin ang mga malalayong distansya sa karagatan. Kung saan before pwede nilang ipagmalaki at great achievement na yan para sa kanila. Kasi imagine, karagatan ang kanilang mga tinawid. Okay? At walang ibang kabihasnan sa mundo ang makakapantay sa kaalaman, kakayahan, at teknolohiya sa paglalayag ng mga Austronasyano. Okay? Ngayon naman ay tignan natin kung paano nga ba naglakbay ang mga Austronasyano. Okay? Noong ika-3000 hanggang 1000 BCE, sila ay nagmula sa Taiwan at nagtungo sila sa Pilipinas, nagtungo rin sila sa Borneo, nagtungo rin sila sa Sulawesi, at nagtungo sila sa Maluku. So after that, noong 1500 hanggang 500 BCE, nagtungo ulit sila sa Malaya at Sumatra, nagtungo sila sa Java at Bali, at bumalik sila sa Pilipinas at nagtungo sila sa Palawan at Mindanao. At noong 1500 hanggang 1300 BCE, nagtungo sila sa Pasipiko, which is mainly nagtungo sila sa mga islands na tinatawag nating Melanesia, Micronesia at Polynesia. And after that, noong 500 hanggang 1000 BCE is nagtungo sila sa Madagascar. Okay? Kung saan nakita natin na maraming mga karagatan ang kanilang nilakbay. Okay? So ano nga ba tong mga BCE at CE na to? Okay? Pag sinabi nating BCE o tinatawag itong Before Common Era, ang ibig sabihin nito ay bago ang karaniwang panahon. Kung saan ang BCE ay katumbas rin ng BC or Before Christ. Okay? No, kung saan ang BCE or BC ay tumutukoy sa mga tao bago ipinanganak si Heso Kristo. So meaning, yung pinakauna nilang paglalakbay ng mga Austronasyano ay naganap yon bago raw ipinanganak si Heso Kristo. Okay? So bago pa man daw ipinanganak si Heso Kristo or before Common Era ay nagkaroon na ng malawakang paglalakbay ng mga Austronasyano. So kung imagine natin, talagang matagal na panahon na nangyari ang paglalakbay ng mga Austronasyano. Okay? Pag sinabi naman nating CE, ito ay tinatawag nating Common Era. Ang ibig sabihin ay karaniwang panahon. Na kung saan ang CE ay katumbas nito ay ang AD o tinatawag nating Anno Domini na nagmula sa Latin na ibig sabihin ay in the year of the Lord. Kung kanina BCE or BC, before Christ, eto naman is in the year of the Lord, is tumutukoy ito sa panahong o sa mga taong matapos ipinanganak si Heso Kristo. Okay? Halimbawa, 2025 CE. Taong 2025 matapos ipinanganak si Heso Kristo. So meaning, natapos ang kanilang o paglalakbay ng mga Austronasyano noong 500 hanggang 1000 CE after ipinanganak ni Heso Kristo. So, medyo matagal-tagal rin ang paglalakbay ng mga Austronasyano. Okay? Maliban sa
pambihirang husay ng mga Austronesyano sa paglalakbay ay kapansin-pansin rin ang kakayahan ng mga Austronesianong umangkop sa iba't ibang pisikal na kapaligiran. Halimbawa na lamang, makikita sa Pilipinas, alam naman natin ng mga Austronesyano ay nakarating sa ating bansa. That's why makikita sa Pilipinas ang iba't ibang pangkat etniko na may natatanging kalinangan batay sa kanilang kapaligirang mamundok or kapaligirang mabundok, patag o napapalibutan ng dagat. Kung saan ang mga Austronesiano raw ay magaling sila na umangkop sa kanilang kapaligiran. And alam naman natin na ang mga Austronesiano ay nakarating rin sa ating bansa. That's why na-impluwensyahan nila ang ibang mga pangkat etniko sa ating bansa na umangkop rin sa kanilang kapaligiran. Ngunit sa kabila nito, mababakas pa ang kalinangang Austronesiano sa kanilang wika, sa kanilang pamumuhay, mga ritual at iba pang aspekto ng lipunan. Okay? Nung saan tatalakayin natin ang mga bakas ng kalinangang Austronesiano. Ano daw yung mga bakas na iniwan ng mga Austronesiano? Okay? Tulad ng nabanggit, napakalawak ng naabot ng kalinangang Austronesiano. Maraming pangkat etnikong natatanging wika o may natatanging wika at kultura ang nabibilang dito. Gayunpaman, makikita pa rin ang mga bakas ng kalinangang Austronesiano sa kabila ng pagkakaiba-iba. Okay, unahin natin ang unang bakas, ang tinatawag nating wika. Na kung saan alam naman natin na ang wika ay isa sa mahalagang aspekto sa mga tao. Sa kadahilan ng wika ang nagsisilbing tulay sa ating lahat. Sa pamamagitan ng wika, tayo ay nakikipagtalastasan, tayo ay maaaring makapagbigay ng impormasyon at tayo ay maaaring makalikom rin ng mga impormasyon. So unang bakas ng mga Austronesiano ang wika. Ang wika ang pinakatampok na bakas ng kalinangang Austronesiano, na kung saan sa wika na bakas ng mga Austronesiano, kinabibilangan ito ng higit sa 1,200 na mga wika. Na kung saan sa 1,200 na wika na ito, kabilang na dito ang mga wikang Tagalog, Cebuano, Malay, Javanese, Malagasy, Hawaiian, Maori, at marami pang iba. Sa kabila ng dami at lawak ng mga wikang Austronesiano, maraming pagkakatulad ang bokabularyo at gramatika ng mga ito. Maaari ding magkakahawig ang salitang kaugnay ng paglalakbay sa dagat at agrikultura. That's why alam talaga natin na nakarating nga ang mga Austronesiano sa iba't ibang bahagi ng rehiyong Timog Silangang Asya. Sa kadahilan ng dahil sa wika, dahil daw sa wika na kanilang naiwan ay mayroon daw pagkakatulad ang kahulugan ng wikang ginagamit sa Pilipinas or maaaring may pagkakatulad ito sa wikang ginagamit sa Java or sa Javanese. Okay? Next one. Ang pangalawang bakas ay ang politika. Okay? Na kung saan naglayag ang mga Austronesiano sa pamamagitan ng tradisyonal na bangkang may katig. Na kung saan sa Pilipinas, tinatawag natin itong balangay. Ang balangay ay isang sasakyang pandagat na pinaniniwala ang ginamit ng mga sinaunang Pilipino. Ang balangay ay hindi lamang paraan ng transportasyon o paraan o ginagamit lamang ito para sakyan at maglakbay. Pero ito ay nagkaroon ng mahalagang gampanin
sa isang komunidad o sa isang pamayanan. Ang bawat barangay ay may sariling pinuno na kung saan ang pinuno ng bawat barangay ay tinatawag natin itong datu. Okay? Pero bago yon, okay? Before yon, sinasabi na ang nabuo raw ang komunidad o nabuo raw ang salitang barangay sa salitang balangay. Okay? That's why nagkaroon itong ng mahalagang gampanin sa komunidad. Okay? Kasi nabuo raw ang barangay dahil sa balangay. Kasi raw ang balangay ay may lulan o sakay nito ang 30 to 100 na families. Okay? So meaning, merong nabuong isang barangay. Na kung saan ang barangay na ito ay pinamumunuan o meron silang sariling pinuno na tinatawag nating datu. Na kung saan ang barangay rin ay mayroong o may teritoryo. Okay? Meron din silang kinikilala, kaugnay o kalapit sa barangay. Okay? Of course, dito rin is mayroong mga miyembro o mayroong mga pamilya na naninirahan sa isang barangay. Okay? So, iyon daw na buo o yun daw ang isa sa bakas ng kalinangang Austronesiano. Nagkaroon daw ng barangay na pinamumunuan ng datu. Okay? Next, tignan naman natin kung ano ang paraan ng pamumuhay ng mga Austronesiano. Kung paano sila mamuhay noon. Okay? Mababakas din ang kalinangang Austronesiano sa mga tradisyonal na paraan ng kanilang pamumuhay. Okay? Na kung saan nasabi natin kanina na mahusay silang umangkop sa kanilang pisikal na kapaligiran. At alam naman natin na isa sa katangian na meron ang mga Austronesiano ay magaling sila sa pangingisda. Na kung saan gumagamit sila ng iba't ibang paraan sa pangingisda. Okay? Dahil sa lokasyong malapit sa dagat, pinaunlad ng mga Austronesiano ang iba't ibang paraan ng pangingisda bilang pangunahing paraan ng kanilang pamumuhay. Dahil daw sa pangingisda ay nakatulong ito para sila ay mabuhay. Okay? Gumamit sila ng iba't ibang estilo. Okay? Unang-una na riyan ay ang pamumukot. Okay? Ang pamumukot ay isang estilo ng pangingisda na kung saan gumagamit sila ng lambat. Okay? Gumagamit sila ng lambat nang sa ganon ay mas maraming makuha o mahuling mga isda. Okay? Ang pangalawang estilo na ginagamit ng mga Austronesiano ay ang pamamana. Okay? Ang pamamana o sa English ay tinatawag natin itong spear fishing. Gumagamit sila ng isang matulis na bakal, tapos gumagamit rin sila at inilalagay nila ito sa parang isang baril na gawa sa kahoy. Tapos may pipindutin sila, tapos yung matulis na bakal ay marirelease siya ng malakas at matatamaan o maaaring makatama ito sa mga isda na maaari nilang mahuli. Okay? At ang panghuling estilo na ginagamit ng mga Austronesiano ay ang panggugulat. Okay? Ang panggugulat ay ang paggamit ng sanga o paggamit ng patpat upang bulabugin at huliin ang mga isda. Okay? Gumagamit sila nito upang gulatin yung mga isda. Nang sa ganun ay lumabas sila sa kanilang lungga at mas madami ang kanilang mahuli. Okay? So yun ang paraan ng pamumuhay ng mga Austronesiano, ang pangingisda. At sa pangingisda ay gumamit sila ng iba't ibang mga estilo gaya na lamang ng pamumukot. Sa pamumukot, gumagamit ulit sila ng ng lambat. Sa pamamana, ito ay tinatawag nating spear fishing. Gumagamit sila ng isang matulis na bakal. At ang panghuli ay ang panggugulat.
kung saan ginugulat sila o ginugulat nila ang mga isda gamit ang patpat o isang sanga. Okay? So next, dumako naman tayo o aside sa pangisda, meron din silang paraan ng pamumuhay na pagtatanim. Okay? So sa pagtatanim, kilala ang mga Austronesiano sa pagtatanim ng palay. Sa mga lugar kung saan hindi mainam ang kalupaan para sa produksyon ng palay, nagtalim sila ng halamang ugat tulad ng kamote, ube, at nagpatubo sila ng mga saging. Okay? Sa mga lugar daw na hindi maaaring tamnan ng mga palay ay nag-decide sila na tamnan o imbes na itenga ang mga lupang ito na hindi pwedeng tamnan ng palay ay nagdesisyon sila ng na magtanim ng alternative. Okay? Which is nagtanim sila ng saging, kamote at ube. Nang sa ganun ay mayroon pa rin silang mapagkukunan ng kanilang kakainin. Okay? Ang mga pagtatanim at pagkain ng mga ito ay tanda ng kanilangang Austronesiano. Okay? So usually, 'di ba, bilang Pilipino, since nakarating dito ang mga Austronesiano ay parang na adapt din natin yung kanilang kahusayan sa pagtatanim na imbes na itenga natin yung mga lupain ay nag-iisip tayo ng alternatibong pananim na pwedeng itanim nang sa ganun ay mayroon tayong mapagkukunan ng ating pangangailangan. Specifically, ang pagkain. Okay? So, mautak din ang mga Austronesiano. Okay? Gumamit din ang mga Austronesiano ng sistema ng kaingin. Pag sinabi nating kaingin, ito ay ang pagsusunog ng bahagi ng kagubatan upang mayroong mapagtaniman. Okay? Na kung saan sinasabi nila o ginagamit nila ang kaingin, sinasabi nila na ang abo mula sa sinunog na mga halaman ay nagsisilbing pataba sa lupa. Okay? Pero kung titignan natin ngayon, kung tatanungin ko kayo, hinihikayat pa bang gumamit ng pagkakaingin para may mapagtamnan? Hindi na. Kasi alam naman natin na unti-unti nang nasisira ang kagubatan. Okay? So hindi na o ang kaingin o ang pagkakaingin ay hindi na hinihikayat sa kasalukuyang panahon. Okay? Next, dumako naman tayo sa pangangaso. Okay? Pangangaso at pagkuha ng likas na yaman. Okay? So, ang pangangaso, ito ay ang hunting. Okay? Mag-hunt sila ng mga wild animals. Okay? Maaaring ang wild animals na yon ay maaari nilang i-domesticate o alagaan. Nang sa ganun ay makapag-produce ng maaaring pagkain. Nang sa ganun ay maaaring mapagkunan nila ito ng kanilang pangunahing pangangailangan. Okay? At pangunguha ng likas na yaman. So bukod sa agrikultura at pangingisda, may mga grupong Austronesianong naging mahusay rin sa pangangaso, na kung saan nangunguha rin sila ng iba pang likas na yaman tulad ng ratan at kawayan upang nang sa ganon ay magamit nila sa pagpapatayo ng kanilang bahay, sa paggawa ng kagamitan gaya na lamang ng mga basket, mga tiklis, at iba pa. Okay, so kung titignan natin, talagang magaling o mahusay ang mga Austronesiano. Hindi lang sila mahusay sa paglalakbay, pero may husay rin sila kung paano bumagay sa kanilang pisikal na kapaligiran. Okay, bukod sa kanilang pamumuhay, meron ding bakas ng sining at musika ang mga Austronesiano.
na kung saan mahalaga ang tradisyong pasalaysay o oral tradition sa kultura ng mga Austronesiano, na kung saan ipinapasa nila sa kasunod na henerasyon ang kanilang kasaysayan, ang kanilang paniniwala at tradisyon sa pamamagitan ng kwento, alamat, epiko, awit at ritual. Okay? Na kung saan makikita natin o sa kultura ng Pilipinas, makikita natin ang maunlad na tradisyong pasalaysay sa ating bansa. Halimbawa na lamang ang nagkaroon tayo ng kudaman, na kung saan ang kudaman ito ay makikita sa Palauan, sa Palawan. Ang hudhud ay isang sikat sa lugar ng Ifugao at ang Daranggen naman sa Maranao, na kung saan ang sining ng mga Austronesiano ay siyang nagpapakita ng kanilang pagpapahalaga sa kanilang kalikasan at sa kanilang pamumuhay na malapit sa dagat. Okay? Na kung saan partikular na forma ang kanilang sining, ang pagguhit sa pader ng mga kuweba, which is ang pagguhit ng mga pagguhit sa pader ng mga kuweba ay tinatawag nating petroglyphs. Okay? Ang pagtatato, which is very famous ito sa, especially sa Buskalan, yung batok na tinatawag nating way of pagtatato. Okay? Ang paghahabi, ito yung paghahabi ng mga textile, ng mga tela. And of course, ang paglililok ng mga kahoy or the wood carving. Okay? Ilan sa mga halimbawa ng bakas ng Austronesianong kultura sa ating bansa o sa bansang Pilipinas ay ang tradisyon ng pambabatok. Okay? Are you familiar with Apo Wangod? Okay? Yung way niya ng pagtatato ay tinatawag nating pambabatok. Okay? At si Apo Wangod ay isang o tinatawag nating mambabatok. Okay? Apo Wangod is the oldest na mambabatok sa ating bansa. Ayan. Okay? Ang pambabatok ay isang paraan ng pagtatato sa kalinga. Okay? Ginagamit ang tato mula sa paraang ito bilang pagmamarka ng isang tao na nagpapakita ng kanilang tapang, prosesyon o posisyon sa tribo at iba't ibang personal na karanasan. Samantalang, ang petroglyphs sa Angono o Angono Rizal ay nagpapakita ng buhay at kultura ng mga sinaunang Pilipino, ay pinaniniwala ang likha daw ng mga Austronesianong namuhay sa pagitan ng pangangaso at pangangalap. Okay? So, ayan. Ang nakikita ninyong picture ng isang lalaki ay halimbawa ng pagtatato o yung pambabatok. Okay? So, ayan. And of course, sa sining, hindi mawawala ang musika. Okay? Ang mga instrumentong ginamit sa kanilang musika ay nagpapakita rin ng likas na yamang makukuha sa kanilang kapaligiran, na kung saan ang mga instrumento na kanilang ginamit ay kinuha lahat nila sa kanilang physical na kapaligiran. Halimbawa na lamang ang iba't ibang materyales na ginamit ng mga Austronesiano sa paggawa ng tambol. Okay? Sa Pilipinas, ang dabakan ay gawa sa katawan ng puno at balat ng kalabaw, kambing o ahas. Okay? Sa mga isla ng Polynesia, ang paho ay ginagamitan ng balat ng pating. Okay? Marami ring instrumentong Austronesiano ang gawa sa kawayan tulad ng kagul ng mga Magindanawan sa Pilipinas at angklong ng mga Sundanese sa Indonesia. So lahat ng kanilang mga kagamitan, lahat ng kanilang instrumento
ay kinukuha nila mismo sa kanilang kapaligiran. Okay? So, yon ang isa sa bakas ng mga kalinangang Austronesiano. Okay? Okay? Of course, dumako naman tayo sa kanilang paniniwala at kanilang tradisyon. Okay? Pinakakaraniwan sa mga Austronesiano ang pagsamba sa mga kanilang ninuno. Okay? Na kung saan makikita ito sa iba't ibang ritual ng mga komunidad. Sa ating bansa, sa Pilipinas, ang tradisyong dambana ay patunay ng malalalim na paggalang at pagsamba sa kanilang mga ninuno. Na kung saan ano ba ang nangyayari sa dambana? Inaalayan nila ng pagkain at dinadasalan ang kanilang mga yumao. Okay? Dambana ang tawag doon. Sa Java naman, sa Indonesia, ang kanilang tradisyon ay ang pag-aalay ng dasal pag-aalay ng dasal sa danyang. Okay? Na kung saan ang danyang ay sa Java o sa Java, Indonesia, ang danyang ay itinuturing na responsable sa paghubog ng figura sa nakaraan dahil sila ang bumuo ng mga kaugalian, pamantayan at nagbibigay ng proteksyon sa nayon mula sa lahat ng uri ng panganib. Or in short, ang mga danyang sila ay ang mga protector sa kanilang komunidad o sa kanilang nayon. That's why dinadasalan nila ito. Okay? Bakas rin sa mga Austronesianong tradisyon ang paggamit ng bangka o hugis ng imahe ng bangka sa paglilibing ng mga yumao. Okay? Na kung saan gumagamit sila ng parang figure ng isang bangka para yun daw ang magsisilbing casket or magsisilbing kabaong ng isang yumao. Okay? Na kung saan pinaniniwalaang ito ang transportasyong ginagamit upang tawirin ang kabilang mundo. Okay? For example, sinabi daw nila na bakit daw parang bangka yung casket or parang bangka o hugis bangka yung ang tawag natin dito, yung kabaong, kasi naniniwala ang mga Austronesiano na kaya daw hugis bangka kasi maglalakbay daw yung yumao at yun daw ang kanyang sasakyan sa kabilang mundo. Okay? Maliban sa pagsamba sa mga ninuno, ay makikita rin sa mga alamat at kwento ang paniniwala sa animismo o mga espiritu ng kalikasan. Okay? Ang mga Austronesiano rin ay naniniwala sa mga bato bilang espiritu. Okay? At kaya tinatawag natin doon na animismo. Sinasamba nila ang mga puno, sinasamba nila ang mga bato. Okay? So iyon ang ilang mga bakas na iniwan ng ating mga Austronesiano o iniwan ng mga kalinangang Austronesiano, na kung saan ang mga iniwang ito, ang mga bakas na ito ay inadapt din o nakuha rin ng mga Pilipino at mga bansa na kung saan nakarating ang mga Austronesiano. So, di ba, kung titignan natin, napakayaman at napakagaling ng mga Austronesiano, na kung saan makikita naman natin sa kanilang pag-uugali, makikita natin sa kanilang pamumuhay kung gaano na kalinang ang kanilang pag-iisip. Nang sa ganun ay makabagay sila sa kanilang physical na katangian at sila ay makasurvive. Okay? So ngayon, bakit kaya natin pinag-aaralan ang kalinangang Austronesiano? Okay? Ang kalinangang Austronesiano ang batis na nagpaunlad at nagbigay ng hugis sa kalinangan sa Pilipinas. Okay? So meaning, ang kalinangang Austronesiano raw ay naka-adapt tayo sa kalinangang Austronesiano ng ating mga wika, naka-adapt tayo sa kanila ng ating pamumuhay,
which is nakikita naman natin sa ating pamumuhay na tayo ay nangingisda, tayo ay nakikibagay sa ating likas na kapaligiran, 'di ba? Na-adapt natin lahat ng mga iyon. Okay? Ang pagkilala at pagpapahalaga sa ating pinagmulang lahi na Austronesiano ay mahalaga upang maunawaan ang ating kasaysayan at pagkakakilanlan. Sa partikular, nakakatulong ito sa pag-unawa sa pinagmulan ng mga Pilipino, na kung saan ang kalinangang Austronesiano ang siyang naging batayan natin sa pagbubuo ng ating kalinangang Pilipino. Kaya daw tayo nagkaroon ng kalinangang Pilipino ay dahil sa kalinangang Austronesiano. Okay? Dahil sa pagdating ng mga Austronesiano sa ating bansa, tayo ay naka-adapt, tayo ay nakakuha sa kanila ng kanilang mga kagalingan sa iba't ibang mga kagalingan. That's why nakabuo rin tayo ng tinatawag nating kalinangang Pilipino. Gaya na lamang ng pagtatanim, di ba? Pilipinas ay isa sa bansa na mahilig magtanim. Iyon ay dahil nakuha natin ito sa mga Austronesiano. Ang mga Pilipino ay magaling sa pangingisda. Gumagamit sila ng pamumukot. Gumagamit sila ng pamamana. Iyon ay dahil nakuha natin sa mga Austronesiano. Tayo ay mayroong iba't ibang sining gaya na lamang ng pagtatato sa kalinga na ginagamit ni Apo Wang-od. Iyon ay dahil nakuha ulit natin sa mga Austronesiano. Ang ating mga wika, ang ating mga kultura, ang ating mga tradisyon ay dahil sa nakakuha tayo sa kalinangang Austronesiano. Kaya nakabuo rin tayo ng kalinangang Pilipino. Okay? So bago pa dumating ang mga mananakop, ay nagdulot ng nagkaroon ng malaking dulot sa pagbabago ng ating lipunan, ay nagkaroon na tayo ng ating sariling kultura at pagkakakilanlan bago pa man dumating ang mga mananakop. Okay? So, very rich talaga ang kultura ng ating bansa. Okay? Ang pangalawa ay ang pagpapahalaga at pagmamalaki sa ating pinagmulan. Kahanga-hanga ang naabot ng mga Austronesiano at maaari itong ihambing sa iba pang kilalang sibilisasyon sa mundo. Pinatutunayan ng kasaysayan ng Austronesiano na taglay na ng mga sinaunang tao sa kapuluan ng Pilipinas at Timog Silangang Asya ang maunlad na kultura, paraan ng pamumuhay at teknolohiya bago pa man dumating ang mga mananakop na Europeo. Pangatlo ay ang pagpapahalaga sa kultura ng katutubong Pilipino. Dahil sa kasaysayan ng pagkasakop, marami ang mga katangiang Austronesiano ang naglaho. Dahil nga tayo ay sinakop ng mga Europeo, ay madaming nawala sa ating naunang kultura. Okay? Gayunpaman, maraming pangkat etniko ang nagtataglay pa rin ng mga katangiang ito. Pinahahalagahan at iginagalang sila sapagkat sinasalamin nila ang kultura at pagpapatuloy ng pagpapatibay ng ating kulturang pinagmulan. At ang panghuli ay ang pagtukoy sa kultural na ugnayan, na kung saan ipinapakita nito ang malalim na koneksyon sa pagitan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya sa pagkilala sa ating pagiging magkakamag-anak sa kultura. Mas mapapahalagahan natin ang ugnayan, unawaan at kooperasyon sa rehiyon. So iyon ang mga kahalagahan kung bakit nating kailangang pag-aralan ang kalinangang Austronesiano. Now, bilang isang mag-aaral, paano ninyo mapapangalagaan ang mga kultura, ang mga tradisyon at mga paniniwala na nakuha natin
sa ating o sa mga kalinangang Austronesiano. Okay? So, doon na nagtatapos ang ating ikalawang aralin, which is ang kalinangang Austronesiano. I hope na may natutunan kayo sa ating aralin na ito. Maraming salamat at magandang araw muli sa inyong lahat.